Sa gitna ng kagandahan ng Calao Cave sa Pilipinas, natuklasan ang mga buto ng isang sinaunang tao na pinangalanang Homo luzonensis. Ang kanilang mga buto na naglalaman ng mga misteryo ng nakaraan ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng ebolusyon ng tao, na maaaring magpabago sa kwento ng mga nalalaman natin tungkol sa kanila. Papaano sila nakarating sa Pilipinas? Saan sila nagmula? At ano ang kanilang kwento? Nakakaintrigang malaman kung sino nga ba ang Homo luzonensis at bakit sila itinuturing na kakaiba ng mga arkeologo. Ang Homo luzonensis ay isang species ng tao na tinatayang nabuhay mga 50,000 hanggang 67,000 taon na ang nakalipas. Ang mga buto na natagpuan ay kinabibilangan ng mga buto ng kamay ng tao, paa at ngipin na nagpapakita ng mga natatanging katangian na hindi matatagpuan sa iba pang mga uri ng tao, tulad ng Homo sapiens at Homo floresiensis. Ang mga unang tao, kabilang ang Homo luzonensis, ay maaaring nagmula sa mainland Asia. Sa panahon ng Pleistocene, kung saan pinaniniwalaan na sa panahong ito ay mababa pa ang level ng tubig sa ating mga karagatan, na dahilan kung bakit nagkaroon ng pansamantalang tulay na nagdurugtong sa mga isla ng Pilipinas sa Asia. Ayon sa mga mananaliksik, maaaring ang mga sinaunang tao na ito ay naglakbay mula sa mainland Asia patungo sa Pilipinas upang maghanap ng angkop na kapaligiran at sagana sa mapagkukunan ng pagkain, dahil sa mga nabuong anyong lupa na nagdurugtong sa mga lupain noong unang panahon, ang posibleng dahilan sa pagkalat ng mga tao at hayop patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Naniniwala ang mga Pilipinong arkeologo na marahil ang isa pang dahilan kung bakit nanatili at namuhay ang mga unang tao sa Pilipinas ay dahil sa pagkakaroon natin ng mga kuweba, na kung saan ang mga kuweba sa Pilipinas tulad ng Calao Cave ay nagsilbing kanlungan at tirahan para sa mga sinaunang tao. Ang kanilang kakayahang makahanap ng ligtas na mga lugar para mamuhay ay nakatulong sa kanilang para manatili sa isang lugar. Samantala, ang mga buto na natagpuan sa loob ng Calao Cave ayon sa mga eksperto ay nagpapakita tungkol sa kanilang kultura at teknolohiya. Ang mga buto ng Philippine deer ay kasamang natagpuan sa loob ng kuweba na nagpapahiwatig na ang Homo luzonensis ay nag-aalaga ng mga hayop. Mayroon ding mga cut marks sa mga buto ng deer na di umano isang matibay na katibayan na noon pa man ay may angking kakayahan na ang mga unang Pilipino na gumamit ng mga bagay para sa kanilang pagproseso ng kanilang pagkain ng karne. Ang kanilang natuklasang buto ay nagbigay din ng mga bagong impormasyon tungkol sa ebolusyon ng tao at ang pagkakaiba-iba ng mga species ng tao na nanirahan sa rehiyon. Ang Homo luzonensis ay nagpapakita ng kakayahan ng mga sinaunang tao na makisama sa iba't ibang kapaligiran at nagbibigay ng konteksto sa kasaysayan ng tao sa Pilipinas. Ang mga natuklasan ay nagpatibay sa halaga ng arkeolohiya sa pag-unawa ng ating nakaraan at mga pinagmulan. Ang naiibang katangian nito ay nagpapakita na ang Homo luzonensis ay isang kakaibang species na yumabong sa isang natatanging paraan, malamang dahil ito sa kanilang pag-iisa sa mga isla ng Pilipinas. Ang kanilang pagkakadiskubre ay nagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa ebolusyon ng tao at ipinapakita nito ang pagkakaiba-iba ng mga species ng tao na nanirahan sa mundo. Noong 2010, ang mga buto ng Homo luzonensis ay inakala noong una na kabilang sa mga modernong buto ng tao, ngunit noong 2019, matapos ang pagkakatuklas ng mas maraming specimens, doon nila nadiskubre na sila ay tinukoy bilang isang bagong species dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang mga katangian na katulad ng mga modernong tao, pati na rin ang mga Australopithecus at early Homo. Samantala noong 2023, isang bagong pag-aaral ang isinagawa na ikinagulat ng mundo dahil natukoy na ang mga fossilized remains ng Calao Man
ay 134,000 taon ang gulang na mas matanda pa kaysa sa dating inaakala ng karamihan. Ang kwento ng Homo luzonensis ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng tao sa Pilipinas. Sa kanilang natuklasang mga buto, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ebolusyon ng tao at ang mga hamon na hinarap ng mga sinaunang tao sa kanilang paglalakbay patungo sa mga isla sa Pilipinas. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pag-aaral at pag-unawa ng ating mga pinagmulan. Sa iyong mga narinig, ano ang iyong pananaw tungkol sa natuklasang mga buto ng sinaunang tao sa Pilipinas? Naniniwala ka ba na tayo ay nanggaling mula sa lahi ng unggoy? At ano naman kayang mga pangyayari ngayon ang pumupukaw ng iyong imahinasyon at nagbigay sa iyo ng malinaw na mensahe? Tandaan, kapwa, ang Biblia at agham ay may kanya-kanyang paliwanag tungkol sa kung papaano at saan nagmula ang tao sa mundo. Subalit ang pag-unawa sa Biblia at agham ay isang personal na pananaw. Maraming tao ang nagsisikap upang pagbuklurin ang dalawa, habang ang iba naman ay mas gusto na hiwalay ang mga ito. Walang iisang tamang sagot. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan at paggalang sa iba't ibang pananaw. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Dapat ka bang maniwala o sapat na sa iyo ang magtiwala? Paki-comment sa ibaba ang iyong saloobin. Kung nakita mong isang makabuluhang paksa ito at may natutunan ka, ay huwag mo naman kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto at magsaliksik.